today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, hello ma'am, paano kung amoy bulok na isda? Ano po ang dahilan? Comment niya to doon sa video na ginawa ko tungkol doon sa ari ng babae. Alam niyo po, may sariling amoy ang ari ng babae. At may kanya-kanyang amoy ang mga babae. Pero ang ari po, hindi po yan mabango, pero hindi rin yan mabaho. Kasi pag sinabi mong mabango, dapat amoy bulaklak. At pag sinabi mo namang mabaho, eto yung mga amoy parang nabubulok na isda or may masasangsang na amoy talaga. Kahit na hindi ka naman lumalapit, pero nangangalingasaw. Kapag yung natural na amoy po ng ari ng babae ay normal, then bigla-bigla naging unpleasant, naging masangsang na lang. At may ultimo ikaw, hindi mo na matake yung amoy. Maybe a sign that something is not right or hindi po normal kapag ganyan. Tatlo lang po ang mababanggit ko na mga common na nangyayari sa babae, especially sa ari ng babae, kapag ito ay nangamoy na. Halos hindi mo na matake ang amoy. Very unpleasant na ang amoy nito. We specifically talking about infections. Each of these infections ay sisira talaga ng ecosystem ng vagina ng babae, resulting in unpleasant odor, smell, and taste. So, pwedeng magbago ang amoy, ang lasa ng ari ng babae kapag may mga sintomas na pag-uusapan natin dito. Number 1, bacterial infection, also known as bacterial vaginosis. Result from bacteria entering doon sa vagina ng babae dahil nagda-doubt siya or naguhugas ng kanyang ari sa loob. So, nasisira ang flora ng babae. Tatanggal yung mga good bacteria. Kaya, iwasan po yung paghuhugas hanggang sa loob ng ari. Kasi may mga natatanggal pong good bacteria kapag nililinis natin hanggang kaloob-looban. Vulva lang po ang linisan, yung nasa labas lang. Huwag yung nasa loob. Kasama na rin dyan ang pakikipagtalik or pagsasarili. Kapag ang kapartner po ninyo ay may ganitong sakit, of course, 100% mahahawa kayo. Nabanggit ko ang pagsasarili. Yes, pwede rin pong maging cause ito ng bacterial infection. Although marami pa po ang pwedeng makasama mga dahilan kung bakit nakakakuha tayo nito. Pero once nagkaroon kayo ng ganito, possible talagang magbago ang amoy. Meron ka ring mararamdaman dyan na pain or discomfort, especially kapag umiihi ka or nakikipagtalik ka. Pwede rin pong meron na kayong BV or bacterial infections or bacterial vaginosis nang walang symptoms. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong panglalaki. Pangalawang dahilan kung bakit mabaho ang ari, yung discharge ng babae na lumalabas sa kanya. Dahil din yan sa yeast infection. Ito po ay very common sa mga kababaihan. Parang amoy panis na keso ang amoy nito. Pero may mga natural remedies po na pwedeng makatulong para malesen yung yeast infection. Isa na po dyan yung yogurt. Ang yogurt po ay may natural remedies para ma-clean up yung mga ganyang infection. Hindi katulad ng bacterial vaginosis, kinakailangan po talaga ng antibiotic dito. So, hindi porkit pare-parehong infection yan, meaning pare-pareho ang remedies. Iba't ibang infections po, iba't iba rin dapat ang gamot or treatment dito. So, kahit na yeast infection yan, better na gamutin mo muna kasi pwedeng makahawa yan or pabalik-balik lang sa'yo yan. Mawawala then babalik. At kapag nakipagtalik ka naman at unprotected ka, pwede rin maisalin yan doon sa katalik mo. And last one is STI or sexually transmitted infection. Marami pong klase ito. Halimbawa dyan yung mga HIV, gonorrhea, tulo, at marami pa pong iba. So lahat ito ay nakakahawa. Kaya pag ikaw ay nagkaroon ng katalik na merong STI, malaki po talaga yung possibility na maipasa sa inyo yung infection na meron siya. Each of these infections po has different causes and dapat
may different treatments din. Kaya dapat malinaw po muna sa atin kung anong infection yung meron tayo bago tayo maghanap ng tamang gamot. Huwag na huwag kayong magsi-self-medication dahil hindi porket infection yan, antibiotic lang yung gamot dyan. May mga infection kasi na minsan hindi naman na kailangan ng antibiotics. Tulad ng yeast infections po, may mga natural remedies na pwede nating inumin, kainin na makakatulong para ma-clean up ang infection na ito. Sa mga kababaihan, subukan nyo po yung cranberry juice. May mga reported studies na po dyan na nakakapag-improve ito ng taste ng ating discharge. Also, nakakatulong din ito para ma-prevent yung mga urinary tract infections, kasi mabilis tayong makakuha niyan. Yung pagpipigil ng ihi, minsan nakakakuha na tayo ng UTIs dyan. Yes, sabi nung iba, pag nagka-cranberry pill sila or nagka-cranberry juice sila, medyo matamis daw yung discharge nila. May mga nagsasabi na hindi ito effective, may mga nagsasabi rin naman na effective ito. So, kesa naman uminom ka ng sodas or anong soft drinks dyan, cranberry juice na lang yung inumin mo. Mas healthy ito at may mga benepisyong maibibigay sa'yo kesa sa sodas. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing.